Hello mga kapower! Matagal na nating nadidinig na ang Cavite bilang isa sa pinakamadaming historical account na nalathala sa kasaysayan ng Pilipinas. Unang-una rito ay ang makasaysayang Aguinaldo Shrine na pinagdausan ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 1898. Kasabay din ito ang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas at ang pagtugtog ng lupang hinirang. At ang larawan pa nga nito ay nilagay sa ating pera bilang pag-alaala. Pero bukod dito, ano pa ba ang nalalaman nyo ng mga historical sites sa Cavite? Meron pa ba? Sa vlog na ito ay ating bibisitahin at pag-uusapan ang 8 historical sites sa Cavite na hindi na masyadong nalalaman ng mga pangkaraniwang Pilipino at lalong hindi na naitawid ang kasaysayan sa mga bagong henerasyon. Na ang mga lugar na ito at ang ating mga ninuno ay nag-ambag ng kanilang mga buhay para sa ating tinatamasa ngayon na kalayaan. At tila ang iba nga rito ay tuluyan ng nakakalimutan. Payo ni kumpare, dapat mong malaman. Sa payo ni kumpare, siguradong umaapaw ng aral. Sa payo ko kumpare, marami kang malalaman. Sa payo ko kumpare, siguradong dadaling ng alak. Ang una nga sa mga ito ay ang Tagaytay Ridge Landing sa bayan ng Tagaytay, Cavite. Kahit nga ako na isang lehitimong taga Cavite na pabalik-balik sa lugar na ito, sapagkat ito ngayon ay ang rotonda ng Olivares. Pero ni sa eskwelahan man ay hindi ko nalaman na ito pala ay ang dambana sa pag-alaala sa isang mahalagang kasaysayan na naganap dito sa Cavite. Ito nga ang first parachute landing ng tropang Amerikano o ang 511th Parachute Infantry Regiment, Airborne Division, 8th Army, USA. Sa pamumuno ni Lieutenant General Robert H.L. noong February 3, 1945. Ang hakbang na ito ay sinagawa noong panahon ng World War II upang tulungan ang Pilipinas na palayain mula sa Imperial Japanese Army. Bukod pa dito, kasabay ding binibigyang parangal ng dambanang ito ang 11 Pilipinong gerilya na tumulong na magtagumpay ang paglanding sa lugar na ito. Mula sa Tagaytay ay dito naman tayo sa bayan ng Maragondon. Bukod sa trial house na pinagdausan ng paglilitis kay Andres Bonifacio, ay may isang lugar pa dito sa Maragondon sa Barangay Bukal 4 ay may naganap na isang kasaysayan. Ito ay ang tinatawag na Bukal Ambush Site. Sapagkat sa panahon din ng World War II ay umabot ang pangkat ng mga Hapones sa lugar na ito. Ngunit dahil na rin sa pagmamalupit ng mga Hapones sa mga naninirahan sa Bukal 4, ay nabuo ang isang samahan ng mga gerilya sa pamumuno ni Kapitan Talino del Rosario. At nagsagawa sila ng pagtambang sa mga Hapones na nagpapatrolya sa lugar, na ito nga rin ang isang mitya ng matagal na labanan ng mga Pilipino at Hapones sa Cavite. Nang aking bisitahin nga ang lugar na ito, ay hindi ko na makita ang marker na nagpapaalala sa kasaysayang ito. Mga ilang panahon pa siguro ay maaari ng tuluyang makalimutan ang naganap na malaking kasaysayan sa lugar na ito. Dahil lang aking kausapin ang ilang matatanda na taga rito, ay isa lamang sa 4 ang nakakaalala sa kasaysayan na naganap dito. Ang pangatlo naman ay dito sa bayan ng Ternate. Ngunit sa pagkakataong ito ay kakailanganin nating tumawid ng dagat sapagkat ang tinutukoy ko ay ang isla ng El Fraile o kung sa English ay Port Drum. Ang islang ito ay maliit lamang ngunit pinatibay at inarmasan ng mga Amerikano noong panahon ng World War II. Kung inyong mapapansin ay nag-hugis battleship ang itsura nito dahil na rin sa pagsasaayos at pagpapatibay ng islang ito.
Sa panahon ng World War II ay isa ito sa mga nagpahirap sa mga Hapones upang mapasok ang Manila Bay. Ngunit sa kalaunan ay nasakop na rin ito kasabay ng Fall of Corregidor noong May 6, 1942 at nabawi ito noong 1945. Sa kasalukuyan ay isa na lamang itong historical site at mukhang walang plano ang ating pamahalaan na gamitin muli ito bilang isang harbor defense fort. Mula sa Ternate ay lalapag naman tayo sa bayan ng Trece Martires. Ang pangalan ng lugar na ito ay isinamo sa pangalan ng 13 martir ng Cavite at hinati din ang bayang ito sa 13 barangay at ang bawat barangay ay nagdadala ng pangalan ng bawat isa sa 13. Ang 13 martir na ito ay nakipagkaisa sa Katipunan o sa KKK sa panahon ng Philippine Revolution laban sa mga Espanyol na nag-okupa sa Pilipinas mula noong 1565 hanggang 1898. Sa kasalukuyan, ang kanilang monumento ay nakalagay sa pusod ng bayan ng Trece. Mula sa Trece ay dadako naman tayo sa bayan ng Indang, kung saan natin matatagpuan ang Bonifacio Shrine. Dito sa lugar na ito, na tinatawag na Limbon, ay naganap ang pagdakip sa Supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Sa panahon ngang ito ay mainit pa ang alitan ng dalawang paksyon sa loob ng Katipunan na ang mga ito ay ang Magdalo Faction na pinangungunahan ni General Emilio Aguinaldo at ang Magdiwang Faction na pinangungunahan ni Andres Bonifacio. Ngunit dahil si General Emilio Aguinaldo ang nanalo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay ipinadakip nito si Andres Bonifacio upang mapigilan ang bukod nitong planong pagsasagawa ng revolusyon. Tutungo naman tayo sa bayan ng Naik, Cavite upang bisitahin ang Casa Hacienda de Naik. Nasa kasalukuyan ay ang Naik Elementary School. Isa rin ito sa mga historical site na ngayon ko lamang nalaman kahit ako ay isang lehitimong Caviteño. Siguro ay absent ako noong itinuturo ito sa Sibika at Kultura o kaya naman ay sa Hekasi. Dito nga sa lugar na ito ay ikinulong si Andres Bonifacio matapos siyang dakipin pagkatapos ng paglaban nito sa resulta ng Tejeros Convention. Nagulat nga ako noong silipin ko ito sapagkat itinuro nga sa akin ng isang tagabantay ang kwarto kung saan ikinulong si Andres Bonifacio, ngunit dahil madilim ang kwarto ay ginamitan ko ng lente at nagulat ako sa isang estatwa na nakaupo na animoy isang preso na nagdaramdam sa hirap. Ito palang estatwang ito ay ang pagsasalarawan kay Andres Bonifacio. Sunod naman dito ay ang Santa Cruz Parish Church sa bayan ng Tansa, Cavite. Ito ay itinatag noong 1839. At kaya nga ito naging historical site ay sapagkat ay dito nga ginanap ang panunumpa ni Emilio Aguinaldo at Mariano Trias bilang Pangulo at Pangalawang Pangulo sa Republika ng Pilipinas noong 1897. Sa ngayon nga ay kasalukuyan pa itong nire-renovate upang mas lalo pang maging kaakit-akit sa mga mata ng bagong henerasyon. At gayon din sa mga turista na bumibisita sa museo na nasa loob nito. At ang panghuli sa ating listahan ay ang Plaza ng Silang. Dito sa Silang, Cavite, alam nyo ba na ang Silang Cavite ay isa sa pinakamalaking bayan dito sa Cavite? Sapagkat sa panahon pa ng mga Kastila
ay nasasakop pa nito o kasama pa sa Silang Cavite ang bayan ng Carmona, Amadeo, Indang, Alfonso, Tagaytay, General Trias at Tansa. At pinagbahagi lamang ito sa panahon ng 1655 hanggang 1938. Sa ngayon ay kanilang ipinamamalas ang neoclassical na monumento ni Rizal sa harap ng Plaza ng Silang. Kasalukuyan pa rin itong nire-renovate ng aking bisitahin. At sa aking pananaw ay nais nilang lalo pang ma-preserve ang historical site na ito upang umabot pa sa mas malayong henerasyon. Ngayon ay ating sagutin ang mga katanungan na ito. Ano nga ba ang significance ng mga historical site na ito? At ano ba ang kahalagahan nito sa ating panahon ngayon? At ang kahalagahan sa mga mag-aaral na kagaya ko? Opo, ako ay kasalukuyan pa rin nagpapakadalubhasa sa aking kursong kinukuha. Well, sa aking pananaw, ang significance nito ay ang mga ito ang nagpapalinaw sa ating identity bilang mga Pilipino. Sinasalamin ng mga kasaysayang ito ang kultura at ang pagkakakilanlan nating mga Pilipino. At oo, hanggang sa panahong kasalukuyan ay atin itong napapakinabangan sapagkat sinasariwa ng mga kasaysayan ang dugo nating mga Pilipino. At ang alaala ng mga ninuno natin na ating pinagkakautangan ng ating kalayaan na tinatamasa natin hanggang sa panahong ito. Dahil rin sa mga pangyayaring ito ay nakikita natin ang mga ninanais ng ating mga ninuno para sa ating bayan. Ang tanong ay kung nagtagumpay nga ba tayo na makamit ang ninanais ng ating mga ninuno para sa atin at sa ating bayan. Sapagkat marahil ay nakalaya nga tayo sa kamay ng mga dayuhan. Ngunit sa panahon ngayon ay nasasakop naman tayo ng mga taong mapagsamantala sa kapangyarihan na mismong ating kababayan rin. At ang panghuli ay oo. Ito ay mahalaga rin naman sa mga mag-aaral sapagkat sila ay mga kabataan. At ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan ayon kay Dr. Jose Rizal. At sila rin ang magpapatuloy na i-preserve ang mga historical site na ito at ang mga kasaysayang ito sapagkat kanila o aming natutunan ang mga kahalagahan din naman ng mga ito. Hanggang dito na lamang mga kapower. Hanggang sa muli.